Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Samahan po ninyo akong muli sa pagtalakay sa isang mainit na issue na kinakaharap ngayon sa ating bansa. Unahin na po natin ang tungkol sa mga nawawalang sabungero at syempre doon sa coroner's report na kung saan ay idinadawit nga po ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ayan, so napaka-exciting mga kaibigan dahil sa bawat araw na dumadaan ay lumalawak no ang issue tungkol sa mga nawawalang sabungero dahil bawat araw din na nakapagtataka hindi pa inisa-isa nitong si alias Totoy yung pagsasabi no at pagpapahayag kung sino-sino talaga yung mga tao pang involved kasi bawat araw meron siyang bagong pangalang nilalabas no kaya nang duda tuloy ako kung totoo ba talaga yung mga pinagsasasabi niya o depende sa issue kasi every time na naiipit ang Malacanang no ang administrasyon nagkakaroon siya ng mga karagdagan mga follow up no doon sa kanyang mga revelasyon di ba. So, yan, pagtalakayan natin yung revelasyon na yan mamaya. So, syempre, yung issue naman tungkol kay Liza Araneta ay hindi rin natin dapat kalimutan. So, i-analyze lamang natin at sa bandang huli mga kaibigan ay kayo po ang bahalang sumuri, no? So, may mga tanong kasi ako na talaga namang napapaisip ako ng malala. Ewan ko lang kung naiisip din po ninyo itong naiisip ko. Hindi ko kasi lubos maisip, bakit nga ba inalis si Jay Ruiz? No? Bakit nga ba siya inalis o umalis? Tapos, ilang buwan na ba siya doon sa kanyang posisyon bilang PCO secretary? Wala pa akong nakikitang ginawa niya mula nung maupo po siya. So, mabuti pa nga yung Deputy Social Secretary ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na si Dina Arroyo Tantoco, asawa po no ni Paulo Tantoco, yung namatay sa Beverly Hotel sa Los Angeles, California, na kung saan ay kasama no itong si Dina Arroyo. Okay? So, si Dina Arroyo kasi mga kaibigan, yung nagpe-prepare, naghahanda po no sa mga events ng pangulo, no? So, isa po siya sa nagsagawa, nagplano ng event na kung saan ay umalis nga patungong Los Angeles itong si First Lady Liza Araneta, ilan sa mga kilalang politiko, no? Siyempre si Chis Escudero kasama na diyan. Siyempre mga executives po ng GMA7, no? Nakita po natin yung sa larawan, si Miss Gozon yata yun, no? Hindi ko, basahin nyo na lamang po yung post ni Mr. Jason Sa. Ayun, so siyempre si doon, no? Si Dina Tantoco po ang nagplano. So, yun na nga mga kaibigan. Buti pa nga si Dina may nagawa eh. Ewan ko lang itong si Jay Ruiz kung ano yung kanyang nagawa. Okay, kasi nga si Dina hindi natin alam, nasa gobyerno pala ni Marcos. Nagawa niya pa nga ng itinerary itong si First Lady Liza Araneta Marcos at ilan sa kanyang mga kasama. Ang tanong lang natin dito, pera ba ito ng First Lady at ng kanyang mga kasamahan o pera po ng gobyerno yung ginastos dito? Huy, bawal po yun mga kaibigan. So, mula kasi nang ma-appoint si Jay Ruiz bilang PCO Secretary, imagine, 8 days pa lamang after his appointment, lumabas na agad yung issue sa kanya na di umano ay may-ari niya yung kumpanyang nakakuha ng kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang halaga lang naman kasi nung pera na yun ay 206 million pesos. Wow! So nilinaw naman ito ni Jay Ruiz na hindi siya co-founder
ng Digital 8. So after that issue ay natabunan na po at natahimik na muli ang buhay ni Jay Ruiz. So fast forward tayo mga kaibigan. Meron isang interview si Auntie Claire at ang sabi po niya hindi siya sakop no ng opisina ni Jay Ruiz. So may sarili siyang office, meron sarili siyang mandato. Yun po yung sinasabi niya. Ako medyo may duda tayo dito, no? O halos siya, pero kung yan ang gusto mong paniwalaan, Auntie Claire, yan, kung yan yung gusto mong gawin, hindi ka magpasakop sa PCO at gusto mong magbida-bida, go lang, ayan, sige. Suportahan ta ka. Ayan, so kung may sarili kang mundo dyan sa Malacanang, edi go ahead. So, panoorin nyo guys yung interview sa kanya ng isang stasyon. At sinabi niya rito na hindi siya dapat sumunod kay PCO dahil hindi raw siya under ni PCO J. Ruiz. So, bahala siya dun. So, i-research nyo na lamang po yun. So, heto na nga at mainit na ang issue sa mga nawawalang sabongero kung saan ay nakaladkad na naman si J. Ruiz dahil nakita na kasama niya si alias Brown at iba pang mga involved sa krimen kaugnay po doon sa mga nawawalang sabongero. So, ang nakikita ko dito mga kaibigan, hindi kaya ini-appoint ng Pangulo si J. Ruiz para makilala niya at para mai-expose niya si J. Ruiz. Baka kaya alam nyo naman mga kaibigan, magkano po ba ang intelligence fund ng Pangulo, 'di ba? Yung kanyang confidential and intelligence fund ay nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos lang naman. So baka lang ay merong intelligence report na itong natanggap si President na kung saan ay involved nga siya sa mga nawawalang sabongero. We really don't know dahil malaki po yung 4.4 billion pesos na confidential and intelligence fund. We don't know, no? So, yun na nga mga kaibigan. Hay, nako. Pero hindi ko sinasabing involved siya ha. Bahala kayo mag-isip yan. So, dahil naisip ko lamang na baka involved siya, ini-appoint siya ng administrasyon, ini-appoint siya ni Marcos para saan at bakit ganyan yung kanyang kinahantungan. Baka ini-expose ni President Marcos yung mga bulok no na mga tao na maaaring sumira sa kanya o inuunahan niya. No, inuunahan ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang mga kalaban. So eto na nga. No? So sa paglabas ni alias Totoy, una nitong pinainit ang issue at pinangalanan si Atong Ang at Gretchen Barreto. Napansin kong pilit na ginagawan kasi ng paraan ni Remulla na mailink ang kasong ito kay Duterte. Dahil sa biglang paglabas ng coroner's report hinggil sa resulta ng autopsy at pagkamatay ni Paulo Tantoco. So talagang pursigido talaga silang ilink si Duterte doon sa mga nawawalang sabongero. So eto na. No, eto na nga mga kaibigan. Balikan ninyo yung ilang statement ni dating Pangulong Duterte. Dalawa 'yun. Yung una niya ay pinagalitan niya si Atong Ang at sinabi na ayusin yung negosyo nito. Kung hindi ay ipapasara niya. Pinapunta po siya sa ahensya ng gobyerno para ayusin yung kanyang mga negosyo. Tama yung kanyang negosyo. So, panoorin nyo na lamang po yun. Kasi baka ma-block po tayo. Alright? So, nandun na po, no? Nandun na po yung pinagalitan si Atong Ang ni Duterte. And then, nagkaroon ng pandemya. Merong statement si Duterte na hindi niya bubuwagin yung isabong dahil malaki ang naitutulong ng isabong sa ekonomiya ng bansa at sa mga Pilipino
dahil kasalukuyan tayong dumadaan sa COVID-19 and therefore kailangan ng pondo. So, ang nakikita ko rito mga kaibigan ay nais pong itama ni Duterte yung regulasyon sa paglalaro. Hindi ko po ito nakikitang mali. Bakit? Kasi sinabihan ni Duterte si Atong ang naayusin ng negosyo nito. So, ibig sabihin, irehistro mo ito. Nang sa gayon ay makakolekta naman ang bansa ng tax para makapagpatuloy tayo sa ating buhay. So, there's nothing wrong with that. No? Iniayos po naman yung tama, ginawang legal, no? Dahil sa pagpipresenta ng mga dokumento. So, hindi po siguro layunin ng Pangulo na magkaroon ng ganitong pangyayari, no? That's beyond his order, yung magkaroon ng mga ganitong cases. Magkaroon ng patayan, kidnapping, or whatsoever. So, I don't think, no, na kasama yan. Kaya hindi po pwedeng ilink sa Pangulo yung tungkol sa sabong or isabong. Okay? So, ito po yung ginagawa ng paraan ni Remulla, may link kay Duterte. Pero alam nyo ba na mayroon din naman pong statement itong si Atong Ang. Ang statement po ni Atong Ang, isa, si President Marcos Jr. sa mga nag-amyenda ng batas tungkol sa pagsasabong at sasabong. Okay, panuorin po ninyo yon. Hindi ko pwedeng hindi ipakita sa inyo ito dahil napakahalaga po noon. Para matimbang po natin kung ang mga nangyayari bang ito ay ginagawa para sirain si Duterte or ginagawa para itago yung issue tungkol kay Risa Araneta. So we really don't know. Pero yun na nga mga kaibigan, meron pong pahayag itong si Atong Ang at meron po itong binanggit na mga batas, mga alituntunin kaugnay po sa isabong. So, si Marcos Jr. po, si President, ang nag-amyenda sa isang batas o kautusan kaugnay sa isabong. So, sa makatwid, mga kaibigan, there is no concrete evidence that the former President Duterte can be linked to the Sabongero. Because even the President, Marcos Jr., can be also linked to the Sabongero. No? It's because of the modification na ginawa ni Marcos tungkol sa sabong. So, yan, hindi natin alam yan. So, eto na nga mga kaibigan, nagkaroon ng report, ang coroner's report, na kung saan ay confirm na overdose sa drugs ang ikinamatay ni Paulo Tantoco. At biglang lumabas si Totoy at idinawit naman si Chavit Singson. Idinawit naman po si Chavit Singson. My God. So, dahil nga po dawit si Chavit Singson, parang sila na lang po yung nag-aaway. No? Sila na lang po yung nag-aaway. So, dahil eto na nga mga kaibigan, noong mga nakaraang mga taon mga kaibigan, alam naman natin na ang administrasyon po ni President Marcos, gumagawa sila ng paraan, di ba? Noon pa po ay nais na nilang makadaupang palad, makausap ang White House. Ayan, sabihin natin yung White House o sino man doon. Matagal na nilang kausapin yon. Pero ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon dahil inimbitahan si President Marcos Jr. ni President Donald Trump.
Ayan, so kahit medyo exciting po ito mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano po yung kanilang pag-uusapan. Okay, so andyan kaya, magkakaroon kaya ng bribery? Something like that. We really don't know kasi depende po yan kay US President Donald Trump kung siya ba ay tipo ng pangulo na maaaring mabayaran, masuhulan. But I don't think so, no? Mayaman naman siguro si Donald Trump and he doesn't need the $100 million, 'di ba? So, yun na nga mga kaibigan. Nahihirapan po ang First Lady na malusutan itong pangyayaring ito. So, gumagawa po sila ng paraan. And so, mga kaibigan, they appointed the Malacanang appointed Dave Gomez to replace the PCO Secretary J. Ruiz. So, bago pa lamang sa kanyang posisyon, itong si Dave Gomez ay nakapag-utos na kaagad ito ng kung saan ay dapat mag-courtesy resignation. Ayan. So, eto na nga mga kaibigan. Dahil sa utos ni Dave Gomez, sabi ni Castro, panoorin niyo po yung Manila Bulletin. Sabi ni Castro, magpa-file siya ng courtesy resignation. And this is, nalulungkot ako na masaya. Bakit? Kasi sa tuwing nagsasalita si Auntie Claire, buisit na buisit ako. 'Di ba? Gigil na gigil kayo, promise ko 'yan. Tapos pag kung ngayon po, kung magre-resign na siya, sasubmit na siya ng courtesy resignation, natutuwa ako. Natutuwa ako kasi bakit? Kung titignan po ninyo yung mga vlog ni Auntie Claire, yung mga vlog po ni Auntie Claire, against BBM po yun. Karamihan ng kanyang mga vlog ay against BBM. So sa makatuwid, nakikita natin na yung mga sinasabi at galawan, yung mga estratehiya ni Auntie Claire, yun po ay ginagampanan lamang niya yung kanyang trabaho kung saan ay maging attack dog ng Malacanang. And nagtagumpay po siya sa part na yan. But not anymore. So nagtagumpay siya sa mga parte na yan but not anymore. Bakit? Bakit hindi na siya tagumpay ngayon? It's because yung mga tao ay hindi na po interesado sa mga issues kagaya nga po ng issue nila Atong Ang, nila alias Totoy. Okay, kaugnay po doon sa mga nawawalang sabongero. People are no longer interested on that. So saan po sila interested? Kahit po ako, saan ako interested? I am more interested to know the truth about the participation of the First Lady, Liza Araneta Marcos, the executive of GMA7, na si Yon, basta yon, Senator, isang senator, syempre si Khaled Karen, andoon din po. So doon po ako interested kasi meron din pong report ang Beverly Hills Police Department. So nandoon po sa report na yon ang mga pangalan na idinideny idinideny nitong si Claire Castro. Alright, so eto ang naiisip kong magiging depensa ng depensa po nila nitong si First Lady Liza Araneta kasi mahihirapan po siyang palusutan ito kasi bakit? May mga footages, may mga picture, may mga videos kung saan ay kitang-kita po na nagkakasiyahan, nagkakantahan, nagsasayaw sina First Lady Liza Araneta. O, di ba? Nagkakasayahan sila eh. So, ang nakikita ko dito mga kaibigan ay ubos na ang mga dahilan ng administrasyong ito. Ubos na yung kanilang mga rhetoric.
Dahil tingin ko ay naibuhos na rin nila lahat ng issues na dapat nilang ibuhos laban kay former President Duterte. At dahil nasukol na nga po sila, then eto na lamang po yung pinalalawak nila. Sinusubukan pa rin po nilang ma-divert ang issue to different issue. Ano po yung dinadivert nila? Dinadivert po nila no, yung issue tungkol sa pagkakasangkot ni Liza Araneta. Kasi bakit mga kaibigan? Kung ako po ang investigador, alangan naman magre-rely lamang ako doon sa autopsy na ginawa ng medical legal, which is in this case, ginawa po ito ng coroner's office. O parang yung coroner's office po mga kaibigan, ito po yung counterpart ng medical legal natin dito sa Pilipinas. So, yun, kailangan nilang malusutan po yun. Kasi yung Beverly Hills Police Department or Station, ganyan, imposible po na magsagawa po sila ng kanilang investigasyon at nakafocus lamang doon sa labi ni Paulo Tantoco. Imposible. How can they be able to know the truth, to know the situation, what's happened? So, hindi nila yan magagawa kung hindi nila iimbitahan ang mga tao na kung saan ay nandoon po sa room 506 o 504 where the First Lady Liza Araneta was there and other officials. It was there. So, ayun guys, mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Si Auntie Claire ba ang nagpaalis kay J. Ruiz? O inexpose lamang ni President Marcos si J. Ruiz para malaman yung involvement nito sa sabong? 'Di ba? Kasi si Marcos ay pinangalanan din naman ni Atong Ang at sinasabing ito yung nag-amyenda doon sa Isabong Law. O, 'di ba? Eh di si Marcos din pala dawit. O, 'di ba? So, eto na. Eto na nga mga kaibigan. Ilang araw pa lamang itong si Dave Gomez ay naglabas na po ng kanyang kautusan, no, para magkaroon po ng government revamp. Ayan, pinagre-resign yung mga cabinet secretaries. So, sino kaya yung target nila ditong tanggalin? Para sa akin, siguro ang target nila rito ay si Auntie Claire. At kaya ko nasabi mga kaibigan na natatawa ako at napapangiti kung si Auntie Claire ngayon target nila dito. Dahil sa totoo lang ay hindi naman po BBM si Auntie Claire, siya po ay isang dilawan. Siya po ay isang dilawan, siya po ay isang pinklawan. So, ibig sabihin, kapag siya ay bumaba sa kanyang posisyon bilang Undersecretary at Press Secretary, malamang mag-uumpisa na po yung kanyang mga vlog against the President and this administration. So, kung nag-a-agree kayo mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video. So, by the way mga kaibigan, ang nakikita ko ritong gagawing palusot ng Marcos, dahil nga po wala na po akong makita pang pwede nilang idahilan, no? Kahit maglabas na po ng iba pang mga tao, kahit maglabas po ng kakaibang ingay itong si alias Totoy, people are not interested na marinig pa yung mga yan. But interested po sila lalo dito sa coroner's report kung saan ay pagka-overdose sa droga ang ikinamatay ni Paulo Tantoco na maaaring involved
itong si Liza Araneta. Dahil galit na galit si President Donald Trump sa mga nagdodroga, we don't know. Kaya nga po nandoon si Pangulo sa USA. Nasa USA po si President Marcos. Alright. So ano kaya yung magiging depensa ng team? Sasabihin nila na nung gabi na yon, nung oras na yon, kami ay nagkakasiyahan, nagbibidyoke, nagkakantahan, nagsasayawan. Biglang dumating si Paulo Tantoco, may dalang droga. Since patay na po yung tao, he cannot defend himself anymore. Pero ang tanong dito, kaya ba ng konsensya ni Dina Arroyo Tantoco? Kung totoo yung sinasabi ko, kung magkakatotoo yung sinasabi ko, kaya ba niyang tanggapin na ibintang sa kanyang asawa ang pagkakaroon ng droga doon sa Beverly Hotel sa California? So, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ayan, konti na lang na kembot mga kaibigan, magiging 66,000 na po tayo. So, sana po ay patuloy po ninyo akong suportahan dahil syempre parte po ng pagbablog na ito ay yung kagustuhan po natin na makatulong din sa ating kapwa, doon sa mga less fortunate na mga kababayan. At lagi ko pong ginagawa tuwing birthday ko ay nagpapakain tayo sa mga far-flung areas dito sa ating lugar. Noong nakaraan ay sa San Mateo, Rizal. Yung nakaraan naman po ay somewhere in the north. So ito po yung mga ilan sa larawan, noting na ipapakita ko po sa inyo. Alright, so yun lamang po mga kaibigan. At sana ay suportahan po ninyo ako sa aking ginagawang pagtalakay sa mga maiinit na issue na kinakaharap sa ating bansa. Kung meron po kayong katanungang legal, tutulungan ko po kayong idulog ito sa mga batikang abogado mga kaibigan. So yun lamang at magandang gabi.